Magandang araw sa inyong lahat, magandang araw sa ating mga guro. Ako si Binibining Libe at ngayon ako ang inyong tagapagturo sa hapong ito. Bago natin simulan ang ating talakayan ay magdasal muna tayo. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay ipaalala ko muna sa inyo ang ating kasunduan o alintuntunin sa klase. Huwag kalimutan ang salitang gaya. Galangin ang kapwa. Ayos sa gawain. Yamanin ang pagtutulungan. Aktibong pakikihalahok sa klase at kalinisan sa kapaligiran. Ngayon naman, bago matapos ang ating klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang sa letter K ay natutukoy at naipapaliwanag ang bawat eksena sa maikling kwento at kung anong uri ng pagpapahayag ito. Sa letter S naman ay nakagagawa ang mga mag-aaral ng isang pagsusuri ng eksena mula sa kwentong nabasa. Susuriin kung anong uri ito ng pagpapahayag o paglalahad. Sa letter A naman ay naipapakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa natutunang aral mula sa kwentong Ang Kalupi at ang iba't ibang uri ng pagpapahayag. Naiintindihan lang ba? Magaling! Ngayon naman ay may babahagi ako sa inyo mga pangungusap at nais kong surihin ninyo ito at pagkatapos ay tatanungin ko kayo kung ano ang inyong napansin sa mga pangungusap. Naiintindihan lang ba? Magaling! Magaling! Ang inyong mga sagot ay tama. Ang mga pangungusap ay may iba't ibang paraan sa pagpapahayag. At pinag-uusapan at meron silang isang bagay na pinag-uusapan, ang kalupi. At ang aming mga binahaging mga pangungusap ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayon. Ang maikling kwento ni Benjamin Pascual, ang kalupi. Ngunit bago iyan ay meron muna tayong tatalakayin isang paksa. Ang inyong napansin kanina na mga pangungusap na may iba't ibang uri ng pagpapahayag. Ito ay ang iba't ibang uri ng pagpapahayag. Diba kadalasan napapansin ninyo na tayo ay nakikipag-usap sa iba't ibang tao. Hindi na natin namalayan na ating kinakausap o yung paraan natin sa pagsasalita ay may iba't ibang paraan. Ngayon ay tatalakayin natin yon. Handa na ba kayo? Magaling! May 4 na uri ang pagpapahayag. Ito ay ang paglalahad, pangangatwiran, pagsasalaysay, at paglalarawan. Ngayon ay sisimulan natin sa unang uri ng pagpapahayag, ang paglalarawan. Alam niyo naman na madalas nating ginagamit ang paglalarawan sa ating pang-araw-araw na magkikipag-usap. Halimbawa na lang ng nilarawan mo si Ginoong si Ginoong Adanza. Ako, si Binibining Libe. Si Binibining Princess na nilarawan niyo na siya ay maganda. Si Princess ay nakapunta na doon sa kayo na lugar. Yan ang paglalarawan. At may iba't ibang uri din ng paglalarawan. May 2 uri ang paglalarawan. Ang masining na paglalarawan at
karaniwang na paglalarawan. Ang karaniwang na paglalarawan ay hindi siya ginagamitan ng mga matatalinhagang salita o mga tayutay gaya na lamang ng ginagamit sa mga tula. Halimbawa, kapag sinabi mo, siya ay maganda, siya ay mabait, yun ang halimbawa ng karaniwang na paglalarawan. Sa masining na paglalarawan naman ay sinasabihan mo, nakabibighani ang kanyang ganda. Ganyan. Ganyan ang ganyan ang masining na paglalarawan. Ginagamitan niya ng magagandang mga salita. Naintindihan lang ba? Magaling. Ang dalawang at ikalawang uri naman ng pagpapahayag ay ang pagsasalaysay. Ito ay kadalasan natin ginagamit sa pang-araw-araw natin na pakikipag-usap na hindi natin namalayan. Halimbawa na lamang na sinasalaysay ng iyong kaklase ang isang chismis. O kaya naman, sinasalaysay niya kung ano ang tinalakay natin kahapon. At may iba't ibang uri, katangian rin ang pagsasalaysay. Ginoong Jandal, pakibasa. Maraming salamat. Ang pagsasalaysay ay dapat maayos ang pagkasunod-sunod nito at kaakit-akit ang pamagat upang ang iyong nakakausap ay gusto makinig sa inyo at mananatili siyang makinig. Kasi yung pamagat mo o yung sinasalaysay mo ay maganda. Ang susunod naman na uri ng pagpapahayag ay ang paglalahad. Binibining Lani, pakibasa. Maraming salamat. Ang paglalahad ay kadalasan nating naririnig o nakikita natin kung paano ito ginagamit sa mga guro natin. Nilalahad nila halimbawa, nilalahad nila yung klase, yung paksa ngayon tulad ko, nilalahad ko kung ano ang tungkol sa maikling kwento iba't ibang uri ng pagpapahayag dahil ang layunin ng paglalahad ay mabibigyang katuturan ang isang paksa o yung pinag-uusapan. At ang pang-apat naman na uri ng pagpapahayag ay ang pangangatwiran. Binibining Princess, pakibasa. Maraming salamat. Ang pangangatwiran ay madalas na ginagamit ng mga abogado dahil ang pangangatwiran ay sinasabi niya talaga na siya ay tama at dapat ang kanyang mga sinasabi ay may katotohanan. Kumbaga nalalaban niya ang isang kaso na nangangatwiran siya nga yung kliyente niya talaga ay inosente. Yan ang pangangatwiran. Naintindihan niyo ba ang iba't ibang uri ng pagpapahayag? Magaling! Ngayon naman ay dadako na tayo sa maikling kwento. At bago nyo panoorin o basahin ay may ipa-flash na ako mga mahihirap na salita upang pag kayo ay magbabasa na, hindi na kayo mahirapan dahil alam niyo kung ano ang ibig sabihin nito. Naintindihan lang ba? Magaling! Ang kalupi ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw na lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke para sa hahandaing mga pagkain
para sa pagtatapos ng kanyang anak. Nakarating na siya sa palengke, ngunit nang dumating siya sa paggitnang pasilyo at pumakbang hakbang na, ay siyang paglabas ng humahangos ng isang batang lalaking nakapantalon. Nang maruming maong sa kabaan ay pinag-ilang nilis na ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Sa kanilang pagkabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. "Ano ka ba?" Bulyaw ni Aling Marta. "Kay sigip na ang daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas?" "Pasensya na kayo, Ale," sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangus, tig-20 sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. "Hindi ko ho sinasadya, nagmamadali ho ako eh." "Pasyensya," sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala na ang kalupi. Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nahabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit, nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Malagsi siyang lumapit at binatak ang damit ng bata. "Nakita rin kita," ang sabi niyang umihingal. "Ikaw ang dumukat ang pitaka ko? Ano? Huwag ka magkakaila." "Ano hong pitaka?" ang sabi ng bata. "Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka." May luha ng nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig, buhat sa likuran ng mga mananood. "Kung maaari ay sumama kayo sa amin sa pulisya upang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na ito," sabi ng pulis na pinagsumbungan ni Aling Marta. Sumama ang dalawa sa pulisya. Nang makarating sila roon ay iniwan muna sila ng pulis. Hindi na nakapagtimpi si Aling Marta at hinablot ang bata. Sinaktan niya ito. "Kahit kapkapan niyo pa ako ay wala kayong makikita sa akin," sabi ng bata sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagkaaksidente ng bata. "Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin," ang mga huling salita na nasambit ng bata, kasabay din ng pagkawala nito. Namutla si Aling Marta. Di na sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kanyang isip, ginawa niya lamang ang dapat gawin ni Numan at para malaman ng lahat na ang nangyayaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kabilang banda, ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa ay naghihintay sa kanya. Inisip niya kung paano makapag-uuwi ng ulam, samantalang wala na siyang pera. Nangutam siya sa tindahan. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. "Saan po kayo kumuha ng pambili, inay?" tanong ng anak. "Saan pa? Di sa pitaka." "Ngunit Marta, naiwan mo ang iyong pitaka," sabi ng kanyang asawa. Noon rin ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbintangan. "Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin." Ang aral ng istorya ay huwag manghusga ng tao sa panlabas itong anyo ng walang sapat na batayan. Isiping maigi ang mga desisyon dahil marami ang namamatay sa maling akala. Mukhang nag-enjoy talaga kayong basahin ang maikling kwento. Ngayon naman, kung talagang naintindihan ninyo ang maikling kwento at binasa nyo talaga nito ng maigi, ay may ibibigay ako gawain
Ngayon ay iwawas na natin ang inyong mga kasagutan. Una, maaga pa lamang ay abala na si Aling Marta sa paghahanda para sa pagtatapos ng kanyang anak, ngunit sa kanyang pagmamadali sa palengke ay hindi niya sinasadya na bangga ang isang batang gusi-gusi. Ano kaya ang sagot nito? Magaling pagsasalaysay dahil sinalaysay nito na si Aling Marta ay maaga pa lamang ay naghahanda na para sa pagtatapos ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay nabangga na ang isang batang gusi-gusi. Magaling sa pangalawa naman, ang batang lalaki na napagbintangan na may gusgusin na pananamit at mukhang inosente, ngunit sa mata ni Aling Marta ay agad siyang naging sospek. Ano kaya ito? Magaling paglalarawan dahil nilalarawan na ang isang batang gusgusin na ang isang bata ay gusgusin ang pananamit at mukhang inosente. Ngunit sa mata ni Aling Marta ay agad siya ang sospek dahil lang sa kanyang pananamit. Ang pangatlo naman, ang trahedya ng pagkamatay ng bata ay naganap dahil sa padalos-dalos na paghusga ni Aling Marta at sa kanyang pag-aakala na ang bata ang kumuha ng kanyang pitaka. Ano ang sagot nito? Pagpapaliwanag, magaling dahil ipinaliliwanag dito na dahil sa padalos-dalos at paghuhusga agad ni Aling Marta, kaya nauwi sa trahedya at namatay ang batang gusi-gusi. Sa pang-apat naman, mahalagang alamin muna ang buong katotohanan bago magbigay ng hatol sa kapwa, sapagkat ang mabilis na paghuhusga ay maaaring humantong sa hindi na mababawi ang pagkakamali tulad ng nangyari sa kwento. Ano kaya ang sagot nito? Magaling! Tama! Pangangatwiran. Dahil na nangangatwiran siya na dapat alamin mo na ang buong katotohanan bago magbigay ng hatol sa kapwa, sapagkat ang mabilis na manghusga ay maaaring humantong sa hindi mababawi pagkakamali. Panglima naman, labis na nulumo at nagsisisi si Aling Marta nang matuklasan niyang nasa asawa lang pala ang kanyang pitaka. At ang inosenteng bata ay namatay dahil sa kanyang kamalian. Ano kaya ang sagot nito? Magaling pagpapaliwanag dahil ipinaliwanag dito na nagsisisi si Aling Marta dahil natuklasan niya na ang kanyang pitaka lamang pala o ang kanyang kalupi ay nasa kanyang asawa lang naman pala. At nagsisisi siya dahil sa kanyang madaling paghusga ay namatay ang batang gusin. Sa pang-anim naman, matapos ang insidente, umuwi si Aling Marta at doon nalaman mula kay Mang Teban na ang pitaka niya ay kinuha pala ni Mang Teban para sa regalo ni Rosa at nagpaliwanag sa buong kantuhan. Ano kaya ang sagot dito? Magaling pagsasalaysay. Dahil sinalaysay dito na matapos ang insidente, umuwi si Aling Marta doon sa kanilang bahay at doon niya nalaman na ang kanyang pitaka pala ay kinuha ni Mang Teban upang ibili si Rosa ng regalo para sa kanyang pagtatapos. Magaling talagang kayo ay nakinig at binasa niyo mabuti ang maikling kwento. Ngayon naman ay maaari ko na kayong bigyan ng pasulit. Matapos nyo nabasa ang maikling kwento, ano ba ang inyong napagtanto o naging bukas sa inyong isipan na ano ang dapat gawin o kaya ano ang inyong naisip na pwedeng gawin o pwedeng hindi pa gawin ngayong may natutunan kayo sa kwento? Magaling, mainam, dapat talaga hindi tayo agad mahusga sa ating kapwa
dahil lamang sa kanilang pananamit. Hindi tayo maaaring magsabi na siya ay masamang tao dahil lamang ay gusi-gusin ang kanyang pananamit. Magaling talagang inintindi nyo at binasa nyo mabuti ang maikling kwento. Ngayon naman ay magbibigay na ako ng inyong takdang aralin upang sagutan ninyo sa inyong bahay. Yun lang ating yun lang ang paksa natin ngayon at lubos akong nagpapasalamat dahil naintindihan nyo ng maigi at meron kayong bagong nalalaman ngayong araw. Yun lang po. At maraming salamat. Ito si Binibining Lido.